Ito ay kwento ng aking kaibigan na nagtatrabaho sa 911. Resign na siya, 3 taon na ang nakaraan dahil sa insidenteng ito. Tawagin na lang natin siyang Sarah. Araw-araw ay masayang pumapasok sa kanyang trabaho si Sarah. Mula pagkabata ay pangarap na talaga niya ang tumulong sa kapwa. Ang lahat ay nagbago dahil sa isang tawag. Bago siya mag-resign, ay pinakapi pa niya ang huling tawag at pinapakinggan ito ng paulit-ulit. Nang araw na yon ay nakatanggap si Sarah ng tawag mula sa isang bata. Nagring ang telepono, nasa tabi niya. Sinagot niya ito na siya nga daw ay si Sarah kung paano nito mapaglingkuran ang tumatawag. Sumagot ang bata. Medyo pautal-utal pa itong nagsasalita na kailangan ito ng tulong at may nananakit daw kay mama at papa niya. Naawa naman si Sarah. Sa loob ng 9 na taon sa trabaho ay pang-3 pa lang ito na tumawag mula sa isang bata. Tinawag niyang sweetheart ang bata para mapalapit ang loob nito at hindi ito matakot. Sinabi niya ditong tama ang pagtawag sa 911 at makatulong ito sa kanya. Sinabihan niya ito na magtago at huwag gumawa ng ingay at baka ito ay makita ng mga taong nanakit sa mama at papa niya. Habang nagsasalita ang bata, ay tinitrace ito ni Sarah kung saan galing ang tawag. Nagsalita ang bata na nasa loob ito ng aparador. Sumagot naman si Sarah na mabuti at nasa loob siya ng aparador at sinabihan pa niya itong huwag lumabas sa aparador hanggang hindi dumadating ang rescue. Sumang-ayon naman ang bata sa kabilang linya. Nagtaka naman si Sarah kasi ang number na ginagamit ng bata ay nakaregistered sa bahay ng mga Bernadette Village. Ito ay isang village sa London na puro mayayaman lang ang nakatira. Nagtaka naman si Sarah kasi first time itong nangyari na may tumawag sa 911 mula sa village na yon. Sinabihan ni Sarah ang bata na maging mahinahon at 15 minutes na lang darating na ang mga pulis na kanyang kinontak para tulungan ang bata. Tinanong niya ang bata kung taga Bernadette Village ba siya. Nag-oo naman ang bata. 15 minutes pa ang mga pulis. Nag-aalala na si Sarah. Naririnig niya sa kabilang linya na parang nahihirapang huminga ang bata. At may narinig siyang ibang tunog, parang kinukuskus ang sahig. Nag-aalala siya na baka makita ito ng mga pumatay sa mama at papa niya. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng bata. Sumagot naman itong Alice. Kailangan ni Sarah ng mga usapang hindi mabagot ang bata at baka ibaba nito ang telepono. Sinabi niyang napakagandang pangalan ang Alice. Mabilis naman na sumagot ang bata. Daddy niya ang nagbigay ng pangalan sa kanya. Para nga daw kasing Alice in Wonderland. Sinabi pa ng bata na kaka-birthday lang ito kahapon at pinasuotan siya ng mami niya ng gown at corona. At sinabihan siya ng mami niya na siya ang pinakamagandang bata sa lahat. At isinayaw pa daw siya ng kanyang daddy. Tiningnan ni Sarah ang location ng rescue. 10 minutes pa bago ito makarating sa bahay ni Alice. Naiiyak na si Sarah sa mga kwento ni Alice. At ito ngayon, siya nasa peligro ang buhay. Para lang hindi mawala sa linya si Alice, ay tinanong nito kung ano ang paborito nitong pagkain. Sinabi naman ni Alice na apple pie. Sinabi din ni Sarah na pareho pala sila ng paborito. May narinig na namang tunog si Sarah na parang mga kuko na kumukuskus sa sahig. At sa pagkakataong iyon, malakas kesa sa una. Narinig niya si Alice na hinuhugot ang hininga. Dinig yata ni Sarah pati ang tibok ng puso ni Alice. Tiningnan ni Sarah ang location ng rescuer. 2 minutes na lang, malapit na ito sa bahay ni Alice. At naisipan ni Sarah na pabilangin si Alice ng mula 1 hanggang 100. Bago matapos ito ng bata, ay alam ni Sarah na nasa bahay na nito ang mga on the way na pulis. Habang nagbibilang, ay ramdam naman ni Sarah na relax na si Alice.
Nakita naman ni Sarah na nasa bahay na ni Alice ang dalawang pulis na magre-rescue dito. Sinabi nito kay Alice na pwede na siyang lumabas at nasa may pintuan na ang mga pulis na magliligtas sa kanya. Bago naman pumunta ang mga pulis ay alam na nila na bata ang tumatawag at sa kwento nito ay may masamang nangyari sa mga magulang nito. Ang bata ay tumakbo sa aparador para magtago at tumawag na nga sa 911. Narinig ulit ni Sarah ang tunog na parang mga mahahabang kuko na kumukuskus sa sahig. Nag-alala ito kay Alice. Wala na nga siyang narinig na anumang tunog kahit ang paghinga nito ay hindi na niya naririnig. Napakatahimik na sa kabilang linya. Pero hindi naman ito pinatay ang telepono. Matyagang naghintay si Sarah kung sino ang dadampot ng telepono, kung babalik ba si Alice or ang mga pulis, hanggang sa makarinig siya ng putok ng baril at isang malakas na sigaw. Tinanong niya kung nasa linya na si Alice, pero walang sagot mula dito. Naghintay pa siya ng ilang minuto kahit ang mga pulis ay nawala na din siya ng kontak, hanggang sa may marinig siya ng mga yabag papalapit sa telepono. Biglang nagsalita si Alice. Kinamusta si Sarah kung okay lang daw ito. Sinabi naman ni Sarah kung pwede daw makausap ang mga pulis. Mabilis na sumagot si Alice na hindi. Nagsalita si Alice na ang dalawang pulis daw ay pareho na ng mami at daddy niya na may mga umaagos na dugo sa katawan. Nanigas si Sarah sa narinig. Patuloy sa pagsalita si Alice. Nakita ko silang masaya na papalapit sa bahay, ngunit nang pagbuksan ko ng pinto ay sumigaw sila at gusto akong barilin. Pero wala na daw problema ngayon, tahimik na sila, ang sabi nito kay Sarah. Nagulat si Sarah sa sinabi ni Alice at isang pinong-pino na halakhak ang narinig ni Sarah mula sa kabilang linya. Nagsalita si Alice na normally daw ay ang daddy niya ang naghahunting ng mga hayop. Kadalasan daw ay baboy ang ipinapakain sa kanya. Pero magmula daw ng pandemic at mag-lockdown ay puro pizza na lang at apple pie. Hindi daw siya nabubusog kahit anong dami ng pagkain niya. Pinagpapawisan si Sarah habang nagsasalita sa kabilang linya si Alice. Hanggang sa kahapon ay pinapakain siya ng mami niya ng pizza, ay nakagat nito ang kamay ng mami niya at nasarapan siya. Hindi niya na napigilan pa. Tinuloy-tuloy niya ang pagkain dito hanggang sa ulo na lang ng mami niya ang natira. Naabutan daw siya ng daddy niya, kaya kumuha ng baril ang daddy niya. Salbahe daw ito, kaya ganun din ang ginawa niya dito. Mula kahapon at ngayon ay nakaramdam ng gutom ulit si Alice at kailangan niyang kumain ulit. Naalala daw niya ang bili ng kanyang daddy na kung may kailangan siya ay tumawag lang sa 911. Nasuka si Sarah sa lahat ng narinig niya mula kay Alice. Napansin ito ng mga kasamahan niya sa trabaho at kinuwento niya lahat-lahat ang tungkol sa tawag. At tinawagan na din nila ang headquarters para maging alerto. Nagsalita pa si Alice at nagsabi kay Sarah na gutom pa siya. Pinatay na ni Sarah ang telepono. Dumating ang mga pulis at nagplano sila na sunugin ang bahay ni Alice. Sunod-sunod na mga pulis at bombero ang papunta sa bahay ni Alice. Sinunog nila ito gamit ang gasolina hanggang sa maging abo na ang buong bahay. Nag-resign na si Sarah at may schedule siya sa psychiatrist niya ng 3 buwan. Habang on the way siya sa psychiatrist ay nagring ang kanyang cellphone. Sa kabilang linya ay nagsalita ang bata. Sarah, gusto kitang maging mami. Hinding-hindi nagkamali si Sarah. Boses iyon ni Alice.